Mga kababayan, mga tambay, muli po nagbabalik na naman po ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, mga tambay. Ito po, naglabas na naman po ng issue o sinasabi nga ito po ba isa rin sa pantakip para po mailayo yung mga issue sa palasyo, mga tambay. Dahil putok na putok po nitong mga nakaraang araw na pinagpipiestahan po sa mainstream media at social media ang issue po na lumabas po sa LA, sa Los Angeles, California, USA, yung pagkamatay po ng bilyonaryo na si Tantoco. At involved po rito at nalalagay po ang sinasabing pangalan ng First Lady, mga kabayan, sa involvement daw po di umano ng First Lady doon sa taong namatay. Ito po ba ngayon, mga kababayan? Napakabilis po yata nila nakakita para po mailihis yata ang issue at iba naman po ang pag-usapan, mga kababayan. Mukhang si Senator Bato naman po yata ang nasa hot seat para ito naman po ang tutukan ng mainstream media at mailayo na po yung issue ng First Lady, mga kababayan. Hindi kaya? Pakinggan po natin, mga tama. Ito naman po ngayon ang putok na putok sa balita nila ng mainstream media. Pakinggan po natin ang balita. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief nung panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Git niya, tila nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant, sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto nilang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo nang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ruth, Yan po, mga tambay. Alam naman po natin, pati po ang mainstream media, di ba? Gamit na gamit. Basta po ang issue sa mga Duterte, sa kaalyado nito, ay masiglang-masigla po ang mainstream media. Hindi po ba? Mga kabayan, alam naman po natin inililihis na po nila issue. Kasi po, mga tambay, nabubunyag na po yata ay yung mga baho. Lumalabas na po kasi ang baho. Di ba? Nakakasunod-sunod po kasi yung baho. At mabahong-mabaho na po kasi sa mga Pilipino at mabahong-mabaho na rin po sa buong mundo ang sinasabi pong itong nakaupo po sa ating administrasyon ngayon. Dahil po sa nangyari po na biruin mo, kay dami-daming bansa na puputok yung iyong mga sekreto di umano. Yung iyong baho, dun mo pa pinaputok sa Beverly Hills yung baho. Mga kabayan, at yung Amerika ay hindi mo pwedeng tapalan yan.
hindi mo matatapalan ng pera ang Amerika pagdating sa mga ganyang issue, lalo-lalo sa pulburon. Na galit sa pulburon ngayon ang Pangulo ng Amerika. Naglilinis nga sila ng pulburon dun at ng mga kriminal. Hindi po ba? Kaya po tama-tama po yung sabi ni Senator Bato binubuhay nila yung issue para po mailihis ang issue ng First Lady. Mga kababayan, ganyan po kagagaling po ang sinasabi nga mag-isip o gumawa ng script, hindi kaya, mga kababayan? Pero pwede naman po nila talagang gawin yan para talagang maging makatotohanan. Di ba? Kaya nga sinasabi ni Senator Bato, yung mistake, napakalaki ng pagkakamali ang ginawa ng gobyerno sa pagdampot nila sa dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin yon. Alam din po ng Korte Suprema yon. At alam din po ng Ombudsman yon na napakarami pong pagkakamali. Kaya lang, tikom pa po yata ang bibig nila. Mga kabayan, yan din ang malaking tanong po ng taong bayan at ni Kamanong. Bakit tikom ang bibig ng Korte Suprema at Ombudsman sa issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Bakit kaya, mga kabayan? Kaya po yung sinasabi nga po natin, kayang gawin po yan, Senator Bato. Huwag po kayong maging kampante. Kahit sabihin nyo lumang issue na yan at sinasabi nyo na binuhay lang yan dahil pantakip, panglihis sa issue ng First Lady at ng pamilya Marcos. Kaya po nilang gawin yan dahil nagawa na po nila yan sa dating Pangulong Duterte. Magiging mas makatotohanan at talagang ang issue ay matatabunan pansamantala kung kayo po ay dadakpin ng ICC. Gamit po ang tinatawag na attack dog o sinasabi yung nagpakaaso di umano na nabigyan ng promotion. Tumaas pa ang kanyang ranggo. Hindi kaya? Mga kababayan, kaya maghanda rin po kayo. Maghanda po kayo, Senator Bato. Dahil ang kapangyarihan po ay nasa kanila. Lahat po ay kaya nilang gawin. Di umano. Lalong-lalo po sanay na sanay po yata sila. Lalong-lalo sa batas. Sila po ang nasusunod sa batas ngayon, Senator Bato. Hindi po ba? Sila po ang makapangyarihan. Nasa kanila ang power at nasa kanila ang pera di umano ng taong bayan na pwedeng gamitin. Kung yan po ay tutuloy dahil mismo ang nagsalita ay isang Executive Secretary Bersamin. Alam naman po natin si Secretary Bersamin ay dati po itong Chief Justice. Dati po itong Chief Justice. Kaya lang nakakalungkot. Dati kang Chief Justice pero ang judicial natin ay nilalagay mo sa kahihiyan. Dati kang hurado. Chief Justice ka. Pero ang batas mo, pinahihina mo ang ating judicial sa buong mundo. ICC na hindi tayo miyembro, walang jurisdiction sa atin ng ICC, pero ikaw pa mismo ang nagsasabi, dati kang hukom, dati kang Chief Justice, ang hustisya na gusto mo, ang pumasok sa bansa mo ay banyaga, ang liliti sa Pilipino. Bakit? Bobo na po ba lahat ngayon ang korte natin? Bobo na po ba ang ating mga judge, ang ating mga piskal, ang ating mga korte, wala na ba silbi na lumitis na sinasabi niyong maraming natsugi nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Nakakahiya po kayo. Nakakahiya po bilang Pilipino na marinig mo sa isang Chief Justice, sa isang dating Chief Justice na marinig mo na mas tiwala siya na usigin ng isang Pilipino ng banyaga na wala pang jurisdiction sa iyong bansa. At gagamit ka pa ng isang damukal na pera dyan para lang maipatapon mo ang isang Pilipino. Ipinatapon mo na nga ang dating Pangulo. Ginastusan pa ng napakaraming pera ang ginawa nila dyan. Hindi po ba? Pera ng Pilipino ngayon, pinagpaplanuhan na naman nila para mailis na naman ang issue. Pera na naman ang paiiralin yan. Dahil alam naman po natin ang ICC ay napakarami na pong sanction yan
sa ibang bansa, lalong-lalo sa Amerika. Di po ba pinatawa ng sanction yan? Isang damukal, pati ang kanilang pera ay nakapris. Ngayon, kung itutuloy po ng gobyerno yan, nakapris po ang pera ng ICC. Sa tingin nyo, tatanggapin ba ng ICC yan nang walang money involved, walang pera? Kaninong pera po ang ilalagay dyan? Pera po ba nila? Pera po ba nila isasakripisyo nila yan? Hindi po ba pera ng taong bayan di umano ang isasakripisyo nila yan para po sa pamumulitika? Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya nga walang nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Nagkakautang-utang tayo. Bumabaon tayo sa utang na wala tayong nakikitang malalaking programa nila. Maliban po sa puro pamumulitika at issue ng korupsyon. Kaya maghanda-handa ka na, Senator Bato. Sanay na sanay ang pamahalaan natin ngayon, di umano. Sa isang damukal na pamumulitika at sa isang damukal na paglabag sa batas, di umano. Samantalang merong nakaupo dyan sa gabinete, executive secretary na maalam sa batas. Pero wala pong silbi ang batas ng Pilipinas sa kanya. Mas may silbi ang batas ng Banyaga. Mas nagtitiwala siya sa batas ng Banyaga, mga kabayan, kisa sa batas sa judicial ng Pilipinas na dati siyang dati siyang Chief Justice ng Korte Suprema. Unbelievable ang pamumulitika sa ating bansa, no? Grabe. Dahil yung kapangyarihan pala, pagka palang humawak ng kapangyarihan, naibalik mo pala, tapos ang nakakuha nito dahil nakabalik sa kapangyarihan ay greedy. Di ba? Greedy. Swapang. Di ba? Ayaw nang mawala sa kanila kapangyarihan. Di umano. Kaya pala nilang gawin lahat kahit isang damukal na paglabag sa proseso ng batas. Ganon pala. Ayan, mga kabayan, ang nakita po natin ngayon at nakita rin ni Senator Bato na siya ngayon ang nasa hot seat para dito sa pantakip. Hindi po kasi umubra ang sabungero para pagtakpan po ang mga issue. Hindi po umubre. Hindi po ubra ang sabungero, mga kabayan. Hindi po umubra yung paghuhukay at nakakuha ng maraming buto para pagtakpan yata ang issue ng First Lady. Kaya po dito naman po babaling sa warrant of arrest ng ICC at si Senator Bato po ngayon ang nasa hot seat, mga kababayan. Yan po. Nakahanda naman po si Senator Bato Nakahanda naman po yan. Pinaghahandaan naman ni Senator Bato yan. At alam naman po ni Senator Bato yung galawan ng pamahalaan. Dahil nakita niya na po yan Dahil nakita niya na po yung ginawang pagtitrador ng ating gobyerno sa dating Pangulong Duterte. Kaya po nagkaroon na po ng aral kay Senator Bato yan. Kaya napaghahandaan niya na po yan, mga kababayan. Yan po, mga kababayan. Hindi lang po si Kamanong ang nakapansin na inililihis po nila ang issue ng First Lady. At mismo po si Senator Bato ay alam niya na siya ang ginagamit para mailihis ito, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po, mga kababayan. Sa na gusto po na inyong tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong lahat. Thank you po. At mag-ingat po kayo. Thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, si Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At yung lagi ko pong binabanggit at pinapakiusap po sa inyo, mga kababayan, mga katambay,
na magkaisa po tayo, pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po siya sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis po sana sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At sa muli po mga kababayan, tiis-tiis muna po, konting tiis na lang po. At matatapos din po ang nangyayari pong sakripisyo natin at ng ating bansa sa ginagawa po nilang paglilingkod sa atin. Mayroon din pong katapusan yan, mga kababayan. Thank you po. Sa muli po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Doble ingat po. Paalam. Bye-bye.